Hi guys! Welcome back ulit sa ating channel. So currently, panibagong video na naman po tayo. At of course, panibagong travel. So this time is domestic trip muna tayo guys. Kasi hindi pa mag-start yung kick-off ng ating international. And first start, dito yung magiging simula ng series of travels in 2026. So ngayon, kasama ko sila Mang Anamay. At ito yung mga Sulta Squad ko before 2024 ng mga group. So kami pa rin yung squad. So going to North Luzon. So magdo-North Luzon tayo ngayon. Particularly, we'll be visiting 3 provinces. New provinces ito. Hopefully, na-visit natin yung Ifugao, Mountain Province, at saka yung Kalinga. Actually, yung Mountain Province at saka yung Kalinga talaga yung mapupuntahan natin. So magsa-side trip na tayo sa Ifugao, sa Banawe. Hopefully, mapuntahan natin siya. And boarding time na guys. Kasama natin sila Anamay. Ma'am Rabian, Ma'am Petya. Sila Lia, nandoon sa dalawa. Waray fun games nila gabi. Ma'am, that's Manila. Touchdown, Manila. Oh my God. We are now already at the arrival hall. We are now at the arrival guys. So, supposedly 11 kami mag-arrive. But the flight was a bit delayed. So, yung van na susundo sa atin. Susunduin na tayo ng van. Nandiyan na sila sa labas. So, after here is direct na tayo sasakay ng van. Papunta na agad ng Sagada. So, this will be, I think, parang mga 12 hours van. After we arrived kanina guys, hindi na pala kapag-video. So, pinick up na kami ng van. Tapos, 3 hours after, isa dito na kami sa Season Pangasinan. Ito yung sikat na stopover dito bago tayo aakit ng papuntang Baguio. Ang daming van ngayon na papunta ng Baguio. Or I don't know kung Baguio pa itong stop or papunta din ng Sagada. May long weekend kasi guys, kasi Chinese New Year on Tuesday. That is why maraming mga guests. So ngayon is ito na yung pinaka challenging na ride kasi akyat na tayo guys. Tapos first paliko-liko na yung daan papuntang Sagada. That's our ride. After 7 hours of land trip guys, dito pa rin kami ngayon sa Benguet. Dito kami ngayon sa restaurant Jurupa para mag-breakfast. Malamig ngayon guys, pero carry lang yung lamig. Dito kami ngayon sa Jurupa's restaurant. Tignan nyo, nagpa-fog ko yung place ko. Diyos ko. Yan, tapos na kaming kumain guys. In fairness, tama nga yung sinabi ng guide namin. Masasarap yung food dyan. Quite expensive, pero yung serving pang massive din naman. So right here is parang may 3 hours pa kami na ride. Going to the province of Mountain Province, Sagada. After 12 hours, we have finally arrived to my 52nd province na ba siya. And the first stop is Sagada Pottery. So before kami mapunta sa accommodation guys, is punta malapit dito sa Sagada Pottery. So parang ano siya, gawaan siya ng pot. May bentahan ng mga pots dito guys. Ay, gawaan talaga ng pot here. I'm centering the clay with pressure from my both hands and I have to go with the speed of the wheel. Bago tayo makagawa ng any kind of shape na gusto natin, may it be a vase, a bowl, or a mug, cylinder, pagkuna, ang unang-unang gagawin. I get stinky. Oh my God, Ma'am Brown! Iyakapin mo ang luwas, dalawang hinalaki sa gitna, pasok. Ipasok mo, Ma'am Rob! With facial expression, ha? God, wet my hair. Jer, with facial expression, Oh ha? my gosh, it's so Wet. Am I doing that? Is this the right? Yes, that's the way to do it. Yakap na, yakap. Okay, oh my gosh! Yakapin mo. Ala! Bugnaw, Jer! Ipasok.
sorry po. Paano pala? Ah, ito pala. Alam ko, pero huwag mo ipinansin. Ah, okay. Sige po, sorry. Tulak. Nakapasayaw niya. Yan. Oh my God. Flat hands, flat. Flat, sorry. Nabidyo ba ako? Wait lang, photo. May video ba? I had fun. We had joy. We had fun. Ayun pangalan mo madam. Ayan. So we're done with the clay making, guys. So yung bayad pala is by group. Tapos if gusto mo mag-experience, bayad ka na ng 100 additional. Nag-lunch kami dyan sa may homestay. At saka may function hall. Yes, sama naman. So, mali ang mga accommodation diri as sa Sagada. Yan. In a room, sorry, may 1, 2, 3, 4, tatlong double decks. Tsaka isang single doon. Tapos meron dito sa extra bed sa baba. Lahat ito is good for 11. Kasya kami, 11 guys. Ayan. So may dalawang bed sa baba. Tsaka dalawa dito. Dalawa din, isa sa itaas. Dalawa dito. Dito kami ni Ma'am Ravia. Tsaka isa dito sa itaas. Tsaka isa dito. The downside of this hotel is walang hot and cold shower. Tsaka it's far from the town proper. No, pero Dili magsaba nga ba kay ligo or yeah. Kasi wala hot and cold shower. So, my gosh, it's just very cold outside, isn't it? The cold bothered us anyway. Guys, ito yung kabubuan ng aming accommodation. What's the name of the accommodation? Ano pangalan? Shalaya. Shalaya. Mama, Shalaya. Diba? Shalaya at accommodation. Malaki siya, guys. Oh. Pero may mga parts pa ng room na under construction. So after fixing and cashing up sa accommodation, guys, isupunta na tayo sa Sumaging Cave. So ito isa sa mga highlight natin sa Sagada. So ito yung sasakyan natin. Guys, so dito na yung kick-off ng Sumaging Cave. Ayan. So they are prepping. Kanina pala guys, sinundo kami ng sasakyan dito na from the local of Sagada. Kasi parang rules dito sa Sagada guys na pag magtutour kayo around within the town proper of Sagada is dapat talaga is by connect kayo sa local dito. So hindi na pwede mag-intervene dito yung mga guide outside Sagada. So tina-transfer nila sa mga locals ng Sagada. So unfortunately, I can't go with the Sumaging Cave guys kasi masyado daw mahirap yung trail. So I'll just wait for them here outside. That's too sad, no? Dito yung pababa going sa Sumaging Cave. I think parang sa hagdanan na talaga ako guys. Katyang! 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 So ayun na nga guys, I wasn't able to push through the spelunking sa Sumaging Cave kasi advice na din ng guide baka hindi ko daw kayanin. Pero bumaba pa rin ako ha, for the record. Doon lang sa may entrance banda. Tapos tumakyat na ako ulit kasi doon pa lang guys, hinihingal na ako, Diyos ko Lord. I'm back at the accommodation guys. Yan. So sumakay ako ng tuk-tuk. 100 pesos yung nabayaran ko galing sa Sumaging Cave. Papunta dito sa aming accommodation. Medyo pricey siya kasi malayo kasi accommodation namin. But before that, ipapakita ko yung entirety ng aming accommodation ha. Yan. Chaleas pala yung name. Chalea Cottage. So dito kami sa second floor. So sa second floor guys, walang CR na sa loob. Tapos yung CR is common lang. Isang banyo. Tsaka isang CR talaga siya. Hot and cold pala yung shower. Tapos dito banda guys, sa may dulo pa ng floor, is meron siyang kitchen. Ayan. Tapos meron dito mga utensils that you can use. Working ito, fairness. So pwede mo gamitin yung burner siya. Ay, hindi ko alam kung magkano yung price dito kasi yung agency yung nag-book namin sa aming
tour package sa entirety ng aming stay here dito sa Sagada at saka sa Kalinga, Paskalan. Guys, it's day 2 of our Sagada trip. We are early right now. Kape-kapehan tayo sa Sagada. Yung activity natin ngayon guys is mag-Marlboro hike tayo. So this will be my second hike in the span of 1 year. And our first hike for 2026. So let's check if kakayanin ba natin yung trail. Guys, paalis na tayo. Morning, Jerway. Good morning. Ito na yung kick-off. Oh my God. So yung 5 hours baka maging 10 hours. So ito na naman yung kahoy guys. Another lifesaver. Okay, you can buy some clothes here para sa lamig. Ayan, nabentahan din ng food before tayo mag-head going sa hike. My God, may mga konting akyatan guys na may mga tindahan guys along the way. 30 minutes. After 30 minutes, nag-una na sila Ma'am Anamay. Ay. Guys, it's 6 a.m. na. 1 hour na natin walk. After 1 hour, ganda ng sunrise. Perfect. Guys, sa Marlboro na tayo. Daming tao. Ganito kadami yung tao ha. Na kasabayan namin nag-hike at this hour. Diyos ko. In fairness, isang oras lang yung hike natin. 1 hour lang yung hike. Oh my gosh. We've made it to the top of Marlboro Hills. Ang ganda. Yung Marlboro Hills guys is stretches for 7.2 kilometers daw. So meron pang portion dito na nasa baba. Ito guys, just walk just over there. So may magandang spot din dyan. Tapos na kami nag-photo op dito guys sa Marlboro Hills. So next is maglalakad din naman tayo ng mga I think approximately 2 hours going to the Blue Soil. Ayan, going na tayo guys sa Blue Soil. Oh my gosh. Grabe ka Tirik. Ma'am Katya, papunta na tayo sa Middle Earth. Oh my gosh. Okay, 1, 2, 3. Yes, kaya Ayan. Continue the walk. So may mga ganitong trail na going to the Blue Soil. Look at that trail. So, parang Camp Shanhae na yung aura dito, no? May resting stop here. May kainan yata. Pero malayo pa yung Blue Soil. Diyos ko. You can buy food here. Mostly sa mga food nila priced by 25, 50 pesos. Yung pancake is 50 pesos yan. Guys, after namin kumain sandali, just continue na tayo sa paglalakad. Going to the Blue Soil. Guys, ayun na yung Blue Soil. Oh my God. Wow. Magnificent. This is now the Blue Soil, guys. Sa oras. Nag-start kami nag-hike from Marlboro Hills sa 6:30. So ngayon is 8:30 na. So parang it took us almost 2 hours to get here.
off guys. Babalik na tayo sa town. May lakaran na namang another 30 minutes. Yan, finally. Nakarating na din tayo sa parking area. Sa town proper na kami ng Sagada. Tsaka church pala yan. Ayan. Tayo namin doon sa Blue Soil guys. Nagpunta na agad kami dito sa may church kasi pupuntahan namin din yung Hanging Coffin. So may konting lakaran siya going to the Hanging Coffin. Tsaka nasa ano siya. Nasa sa may simbahan siya banda ng town proper ng Sagada. Guys, may hagdanan na naman. So, may hagdanan pa akit sa coffin. Nasa cemetery pala yun talaga yung Hanging Coffin guys. Yeah. Guys, ganda yung view dito. Kita mo yung Sagada Town. Guys, doon tayo sa may taas. May daanan pa doon. Tapos all the way up there. Andun yung mga Hanging Coffins. Ayan. Ayan. Masyado pang malayo guys. Ang baba pa nun. Oh. Diyos ko. Ayan. So yan yung mga Hanging Coffins. So according to our guide, nakahang daw siya. To protect them, di ba? To protect the soul, the body of those mga nakalibing dyan. Para hindi maabot ng mga hayop. Okay. Tapos yung nakikita nyo ng mga word, letters, names dyan sa kanilang puntod. Yan yung second name nila. Parang code name ng mga namatay at nakalibing dyan sa kabaong. Guys, very far. Very far pa masyado yung Hanging Coffin. So hindi na tayo pupunta doon kasi pagod na ako. After pa na namin kinina guys sa coffin, we went back here sa hotel. And right now, pa-check out na kami. Check out na kami guys. But before kami mag-head out going to Buscalan, kasi Buscalan pa kami ngayon, mag-lunch pa muna kami. Tsaka may 2 spots pa tayong bibisitahin dito sa Sagada. So last time dito kami nakapag-dine dito. So ngayon magda-dine na tayo. Dami pa rin tao. Cut off again. So lipat na naman ng restaurant. Bakit walang tao dyan? Closed. Closed na naman dito sa Happy House Sagada. Diyos ko, struggle ng mga kainan dito sa Sagada. Sabi yung searching namin sa food guys. So dito na naman tayo sa homemade bread. Kasi magpaan na lang siguro ko ani. Tapos may yung Dong Daymon, isa sa mga famous dito na restaurant. Kakahingal guys. Grabe. Ang steep. Sana makakain na kami dito sa Dong Daymon. Sana. Guys, abort mission ng Dong Daymon. Ewan ko ba, walang masyadong ano. Ay, walang crew. Isa lang yung crew, my God. No? Ano bang nangyayari sa restaurant? Sayang yung restaurant. Sikat pa naman siya. Pero hindi masyadong not managed ng ayos. After a long time of looking for a food, dito kami nakakain sa parang small carinderia lang. Malapit siya sa Dong Daymon. Kasi dito sa Sagada guys, nagka-cut off yung ano nila, yung restaurant. So, unlike sa atin, sa city, is basta may customer, tanggap na tanggap. Dito is pag cut off na talaga kasi hindi na makater, cut off na talaga siya. No? So, hindi sila nagmamatter as to the profit. But they want to deliver a good food to their customers, which is nice. Which is a nice touch sa Sagada. Bili ng bread. Monstrous bread here in Sagada. Look at that bread. Look at that bread. Very monstrous. 50 pesos each. Oh my God. What's happening? Diyan kami kumain. Nabumili ng bread. Ayan. O, dyan. Tapos along the highway lang siya actually. Doon yung Lemon House. Lemon Pie House at saka yung Tiabe. So malapit lang siya guys. Guys, last stop before tayo pamunta ng Buscalan. So dito muna tayo sa Sagada Weaving. So every Sunday walang demonstration dito. So sad to say, yung at activity lang is mamili ng pasalubong.
So dito yung pasalubong spot natin. These are the souvenirs that you can find. May itag for 50. May Muscovado sugar. Meron sila mga backpacks dito guys. Tsaka bags. Those are the prices. Handwoven siya. Ito yung mga ref magnets. Sorry po. Mga ref magnets. 90. So, isa lang ang nabili kong ref magnet lang po. Kasi medyo pricey siya for me. Then I think, para dito na mag-i-end yung ating Sagada vlog. Kasi yung continuation ng ating trip na ito is pupunta na naman tayo ng Buscalan, Kalinga. Guys, ang ganda ng view sa likod. You know, may river. Sabi ng guide, it's Chico River daw yan. We are now already in the province of Kalinga. So, for a few minutes na lang yata, makakarating na tayo ng Buscalan. Oh my gosh, ika 51 na natin to guys. Ang ganda sa likod. O yung tatlong tao dyan sa may metal plate ay yung 3 heroes ng Kalinga. Si Pedro Dungok, Maclean Dulag, tsaka si Lumbaya Gayudan. Naging hero sila kasi noong 1970s meron pong plano na magtayo ng mega dam dito sa Chico River. Dahil ang Chico River is the longest river in the Philippines. So, pinakaiingatan po nila yan dahil dyan sila kumukuha ng pagkain nila ng mga kung ano-ano pa. Tsaka ng chicken. Kaya po sila naging hero dahil sa kanila na patigil po yung dapat na mega dam na gagawin dito sa Ano na napatigil? siguro sulat yung mga ganun yung mga sinaunang Pinaglaban talaga nila. Petition na maano. Sila pala yun. Okay, let's go. At ito naman lang mga Stop na ka. stop na ka. So tuloy-tuloy na tayo on the way to Buscalan after this 51st province already. Akita tayo. Welcome to Wangud. Yes, we have arrived at ayun, nakikita ko na yung parang tram. Yun. From Sagada, I think we took parang 2 hours and a half coming here to Buscalan. Tapos walang signal guys dito sa Buscalan, Kalinga. Oh my God. Registration ng Gusto ka sabay ni Ma'am. Guys, there are 2 ways to reach Buscalan, Pawangod. Yung una is yung tram line. Yung tram na parang sasakyan nila guys na di manual. 200 pesos daw siya per person. Pero if you don't like to ride the tram, pwede naman tayong mag-hike o maglakad. Pero hindi dito yung kick-off ng lakad guys. So meron pang another way or other area for the hike going to the Buscalan. Guys, ganito yung parang tram nila. Oh. Ganyan. Tapos, it will go up all the way up to there sa Buscalan Village. So yung gagawin natin guys, yung ating mga bags lang, ang ating itatram going to the Buscalan. Tapos yung mga small bags, yung dadalhin natin para sa hike going to Wangod. Are you seeing that? Yan. Yan yung tram line. Sabi ng mga locals here, hanggang 200 kilos daw yung kaya i-sakay dyan. If maglalakad kayo guys, ganito yung tatahakin nyo. So may hagdanan, bridge, tapos hagdanan na naman doon, papunta sa ibabaw na yon. Diyos ko Lord, kakahingal. After the bridge, hoy, Diyos ko Lord, ang tirik. We have reached the other part of the bukid of the mountain guys. 45 minutes I think yung aming nalakad. Ang titirik ng hagdanan, Diyos ko Lord. May paakyat pa rin going to our homestay. Yung bahay ni Apo Wangod. May tinda siyang mga ref magnet. Guys, sasarap natin kasi nabutan natin nagsisession si Apo Wangod. Dito siya. Ayan siya. She's doing her signature na 3 dots. Dito yung area guys ng session ni Apo Wangod. Guys, yung mga daanan dito is hindi siya even. Hagdan-hagdanan pa rin siya. Oh my God, may nakikitil dito. Gani, guys, may
May basketball. May basketball court yung Buskalan. Tapos kanina I can see also meron dito elementary school. Tinahak na namin ang lahat. Hindi pa ba kami nakakarating sa aming homestay? Malapit na pala daw, sabi ni ate. Guys, we have arrived at our homestay. So homestay lang talaga siya. It's a basic accommodation. Nothing fancy. Pero makakatulog din naman. Homey din siya actually. Pakita ko sa inyo yung room namin ha. Ganyan pa rin. Nakalapag lang sa floor yung mattresses. Hindi siya mattress. Foam lang siya. Ayan. So, 6 kami dito. Ayan. It's very homey. Kaya siya tinawagin na homestay. Mas, Ma'am Katyang. Foods are served. Yes. And we are digging it. Thank you, Kuya. Guys, ito na yung homestay na nastayhan namin. Ayan sila. Yung mga kasamahan ko yan sa trip na ito. Guys, good morning. It's our second day here in Kalinga. In Buskalan. Ayan. So, yung activity lang pala natin today is to see Wangod. Actually, yun naman talaga yung sadya natin dito, no? Kay Wangod. Tsaka, ipakita ko sa inyo, guys, yung area, spot ng aming accommodation. Guys, ang ganda. Ayan, naka-rice field siya. Kagabi pala, guys, hindi ko na siya na video. Yung mga kasamahan natin, nagpatattoo sila, yung mga designs na magaganda na part. Pero hindi si Taapo Wangod yung nagtato. Yung mga apo na lang yun ay Apo yung Wangod. So later yun talagang sinitato na lang ni Apo Wangod is yung kanyang signature na 3 dots. No? So later is pupuntahan at makikita natin siya. But sabi ng guide namin guys, marami nitong backlog ngayon si Apo Wangod. So may there is a bigger possibility na baka hindi daw kami matatuan. O yung mga kasamahan natin, o yung mga kasamahan na gusto magpatato, baka hindi daw sila mapatato ni Apo Wangod dahil sa ang dami nitong backlog ni Apo Wangod. Kaya pala yung mga ibang guest dito sa pag pumupunta ng Buskalan, nagsistay sila ng 2 gabi para to make sure na matatato talaga sila ni Apo Wangod. Another thing guys is if you want to fly a drone here in Buskalan, you need to pay a 10,000 registration fee for you to be able to fly here sa village nila. So wala tayong 10,000. So abort mission tayo sa ating flying sa drone. Breakfast! Hala, hapdo ka sa Parang wala tayong gagawin dito kung hindi kumain. Si Beshi guys, nagpatato. Magkano to Besh? Magkano? 1,000 yung ganitong design guys. Si Ma'am Katya, nagpatato din. Finally! Si Ma'am Katya, nagpatato din. Oh my God. Guys, ito yung mga designs ng tattoo. Kung gusto nyo magpatato. So may mga prices nyan is depends to the design. So currently, hindi na nagtatato si Wangod ng mga ganitong designs. Yung mga apuhan na lang yan. Ma'am Katya, are you ready? Wait lang! Wait, hindi pa start! Ayun guys, we are now on our way to Apo Wangod. Magpapapicture lang ako guys. Kasi Ma'am Ravia magpapatato yan siya ng signature ni Wangod. Nag-try ka? Guys, tapos na kami nakapagpa-picture kay Apo. Grabe guys, pa-artista talaga si Apo. Hindi basta-basta makakapagpatato sa kanya. Okay. So yun, nagbayad na kami ng 100 para sa picture taking. Yeah, so okay na tayo dito sa Buskalan. Let's proceed na to the next stop. So babalik na kami ng accommodation para mag-lunch. Tapos, babalik na kami ng Manila in a while. My God, it's maulan. We're checking out now. My God, maulan. Tsaka madulas ang roads. So near, yet so far. Shebesh. Oh my God. Finally, nasa bridge na tayo. Oh my gosh. Finally, we are out in Buskalan. From there. Twice namin nilakad yan.
Dito na tindahan guys sa may entrance ng hagdanan ng bridge. Dito kayo mas makakabili ng mas murang mga souvenirs. No? A bit pricey doon sa loob ng Buscalan Village. Guys, nauna pa kami kay Mama Rabia. Hindi pa nakakatawid si Mama Rabia kasi maraming guests na naghihintay sa tram. Ayan. So after this, babiyahin na kami pabalik ng Maynila. Pero along the way guys is visit muna tayo sa Banawe, Rice Terraces. That will be another province to be checked na naman siya guys. In Ifugao. Char lang. Oh my gosh. Sige, kaya pa to, kaya pa. Mailaw pa konti. Oh my god, maulan guys. Pero let's take the risk. Officially guys, may 52nd province. Sayang, kung hindi pa lang sana ulan guys, magpapa-drone tayo. Pero, sige na, okay lang yun. So dito tayo sa Batad. O hindi, Banawe pa tayo guys. Ang lamig ng ulan. Oh, wow. So ito yung Rice Terraces. Wow! Ayan, ganda. Oh my gosh. Medyo madilim na when we arrive here, pero Caribas nang may konting liwanag na naman nakikita sa Rice Terraces. So mahaba pa yung travel time natin going to Manila. And guys, kahapon pala, after namin nagbanawe, is tuloy-tuloy na yung trip natin all the way here to the Manila. And we arrived in Manila at 3 a.m. kaninang madaling araw. So we just only had a very short sleep today. So, supposedly mag-check out na kami at 12 noon, but we opted to extend our night. Not extending our night, but extend an hours, 3 oras, para makapag-rest pa kami. So right now is babalik tayo ng Davao. So flight natin later at 6 p.m. Ayan, for a non-hiker like me guys, napaka-tiring ng trip na to. So if you want to check also, or if you want to do that kind of trip, na 3 provinces agad siya. So you can opt to go with the type of itinerary that we had. Kaso lang yung Ifugao namin, it's just a short stop. Traverse lang siya. No? For picture taking at saka photo out. In totality guys, maganda naman yung experience namin. No? I've been in, nakapunta din tayo na finally ng Sagada. Kasi matagal ko na gustong puntahan years ago pa. Ngayon na talaga tayo nagkaroon ng time to arrange a trip in Sagada. For original trip talaga guys is hindi talaga kasama yung Buscalan. Pero upon checking na, Buscalan is another province na naman din pala. So nag-update tayo and going to Buscalan. Kaya naging Sagada, Buscalan at saka Ifugao. So that's it. If you do like the video, I hope you like the video at saka may na-learn kayo no, sa experiences namin sa aming trip na to. So if you want to do this type of trip, so just book at Cap Local by Bam Alba. Siya nag-arrange lahat ng aming tour ngayon. So that's it. Thank you for watching this vlog up to the very end of the video. See you again in our next travel. Bye!